Di mapigil ni Glyza ang mapabuntong hininga. Ang lalim naman nun, may problema ba? Tanong na Elias kasabay ng pagyakap ito mula sa kanyang likuran. Kasalukuyan silang nasa veranda ng kanyang silid at nakatanaw sa hardin ng tahanan ng mga Escobar. Malapit na mag-alas 12 at gising na gising pa rin ang diwa ni Glyza. Kanina pa nakauwi sina Daddy Placido at Gabriel at di niya alam kung paano napapayag ni Elias ang kanyang ama na doon sa magpalipas ng gabi. Sigurado ka na ba talaga? Tanong ni Glyza sa lalaki. Saan? Hinarap si Elias ni Glyza para mas makapag-usap sila na maayos. Pakakasalan mo ba talaga ako? Sigurado ka na ba kasi wala nang atrasan to? Hinuli naman ni Elias ang kanyang mga mata at masuyo siyang tinitigan. Muli ring kumilos ang kamay ni Elias para yakapin siya. Yes, I'm 100% sure. Di naman namimik si Glyza. Sincero naman ang lalaki ngunit mukha pa rin hindi yun sapat para mapalagay siya. Di tuloy na iwasan ni Elias ang mag-isip kung pinagdududahan ba siya ni Glyza o ito mismo nagdadalawang isip. How about you? Agad namang napabaling sa kanya si Glyza. Sigurado ko, di siya kakakitaan ng kahit anong pag-aalinlangan. Pakakasalan kita kahit nga ngayon, kung talagang sigurado ka pa rin. Wala namang dahilan para umayaw ako, pero ikaw. Kusa si Glyza ang tumigil ng sasabihin. Tila ba nag-aalangan sa karugtong ng kanyang pahayag? Wala rin akong dahilan para umayaw pa. In fact, I have all the reasons to marry you. Marahang tumango si Glyza. 100% sure ka na talaga ha? Huwag mo akong tatakbuhan sa araw ng kasal. Mahinang natawa si Elias. Walang ganong mangyayari. Baka nga ikaw pa mag-runaway bride eh. Uy, hindi no. Naanakan mo na nga ako, tatakbo pa ba ako? Ngayon pa ba nahanda ng pakasalan ako? Gumuhit naman ang munting ngiti sa labi ni Elias. Well, that's good. By the way, do you have any requests on the wedding day? Kung ano na pag-usapan nyo kanina, yun na yun. Ayos lang sa akin ang simpleng kasal. Ang importante naman maging legal na tayo, di ba? Di nila gano'n na pag-usapan ng tungkol sa kasal nila. Matapos ang hapunan, bigla si Glyza nakaramdam ng pagkahilo. Inihatid siya ni Elias sa kanyang silid at agad din naman siyang nakatulog. Nang magising siya, saktong paalis ng pamilya Villanueva. Ayon kay Elias, pinag-usapan nila ang ilang detalye ng kasal. What about the motive? Kailangan pa ba yon? Hindi ba't civil wedding lang naman ang kasal? Yun ang alam ni Glyza bago siya makaramdam ng pagkahilo. Yes, pero magsusuot ka pa rin ng wedding gown. Magkakaroon pa rin ng simpleng decoration ng venue. Napatango na lamang si Glyza. Okay, pwede bang maraming flowers sa decoration? Tapos yung motif, white and maroon? Sure, mabilis sa sagot ni Elias. Anything else? Marahan naman umaling si Glyza ngunit kasabay nun ang pagguhit ng lungkot sa kanyang mga mata. Sayang wala rito sa Shera. Pakiramdam niya maluluha siya. Nang muling sumagi sa isipan niya ang huling alaala tungkol sa kanyang matalik na kaibigan ay agad nang bumigat ang kanyang dibdib. Hinaplos naman ni Elias ang kanyang likod. Kung nandito siya sana magiging maid of honor ko. Hindi na ni Glyza napigil ang pagturo ng kanyang luha. Halos wala siyang tinago kay Shera. Para sa kanya, hindi lamang ito kaibigan kundi parang kapatid na rin. Hanggat maaari gusto niyang maging bahagi ito sa lahat ng espesyal na pangyayari sa kanyang buhay. Please don't cry. Marahang tinuyo ni Elias ang kanyang luha. Sorry, namimiss ko na kasi ang best friend ko. Ginawaran siya ng yakap ni Elias. Hinaplos din ito ang likod niya upang pakalmahin siya. I am sure Miss Galvez is so happy for you right now. Sigurado yan. She's always supportive to me. Nang makalipas ang ilang sandali, bumitaw ng yakap si Elias sa kanya. Tara na sa loob. Mahinang tura nito kasunod ay ang paghalik nito sa kanyang balikat. Tila naman nakaramdam ng kirite si Glyza. Kilite na tila umabot hanggang sa kasulok-sulukan ng kanyang kaibuturan. Ayoko, baka marinig tayo ni Dad. Mahina niyang tinulak ang lalaki dahilan upang mapahinto ito sa paghalik sa kanya. Gumuhit naman ang pilong ngiti sa labi ni Elias. Hindi naman tayo mag-iingay eh. Hay nako, imposible yan. Lumayo siya sa lalaki. Para tayo mag-iingay, matutulog lang naman tayo. Mabilis na nag-inat ng pisngi si Glyza. Pakiramdam niya nahiya siya sa sarili dahil sa takbo ng kanyang murang isipan. Lalo siyang pinamulahan na marinig niya ang mahinang tawa ni Elias. Such a green lady, ha? Diyan ka na nga? Kumukulo ang dugo niyang tumalikod at pumasok na sa loob ng silid. Nanatili naman nakangiti na sumunod sa kanya ang lalaki.
Honestly, I want to do it with you, but I want to show my respect. I will wait until we got married. Ang sabihin mo, ayaw mo kasi tumataba ako. Kurang na lang umusok ang ilong ni Glyza sa asar, kasabay ng pagpeso ng kanyang kama. Lumapit naman kaagad sa kanya si Elias at agad na umupo sa kanyang tabi. That is not true. Ewan ko sa'yo. Nainis siyang tinalikuran nito. Hindi naman na pinatagal ni Elias ang pagkakataon. Agad siyang tumabi sa babae. Bago pa ito makahuma, nagawa niya ng yakapin sa bewang si Glyza. Alin sa iyong mataba? Hinalikan niya ang balikat nito. Itong tiyan ko. Nainis naman sagot ni Glyza. Kumilos naman ang kamay ni Elias at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Hindi naman na, parang busog lang ng konti. Lalo naman kumulo ang dugo ni Glyza. E diin namin mo na rin, tumba nga ako. Relax, okay? Lalang humipit ang pagkakayakap sa kanya ni Elias. Di naman umimik si Glyza. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Makalipas ng ilang sandaling katahimikan, muling nagsalita ang lalaki. Iniisip ko lang yung sinasabi ng dad mo. Hindi kaya nakabuo na ulit tayo? Tila naman tinambol ang puso ni Glyza sa narinig. Posible yon, lalo pa nga't ilang beses dahil ginawa iyon. At kailanman di sila gumamit ng proteksyon. Naparinok siya sabay ng pagharap niya kay Elias. Imposible, I had my monthly period last month. Totoo yun. Ngunit di pa rin niya naiwasan ang pagkabog ng kanyang puso. Alright, kung wala pa, bubuo tayo. Bago pa siya makahuma, nagawa siyang mapatihay ni Elias. Mabilis din tong pumaibabaw sa kanya. Hoy, umalis ka nga dyan. Mahina niyang itinulak ito. Ayoko. Mahina naman natawa si Glyza. Yan bang sinasabi mong maghihintay? Mahina na rin natawa si Elias. I just want to make you laugh. Napailing na lamang si Glyza. Umalis ka na nga dyan, tulog na tayo. Umalis sa kanyang ibabaw si Elias at munitong bumalik sa kanyang pwesto. Pero seryoso, ayos lang naman makabuo ulit tayo, diba? Natigilan si Glyza sa tanong nito. Gusto niya magkaroon pa ng anak. Di maiwasan maluhan ni Glyza na makilala niya ang wedding gown na isusuot niya. Simple lamang ang disenyo, kung tutuusin, ngunit tila kumikinang-kinang iyon dahil sa mamahaling bato na nakadikit sa kanyang damit. Para siyang naluluhan nang lumapit siya sa wedding gown. Di niya rin maiwasan na mapalingon sa kanyang ama. Ito ba talaga ang isusuot ko, Dad? Hindi siya makapaniwala. Marahan namang tumango si Mario Escobar. Nakaguhit pa ang munting ngiti sa labi. Kitang-kita ang galak sa kanyang mukha. Parang gobong ka naman pong civil wedding to, Dad. Ang ine-expect ko, simpleng white dress lamang ang susuotin ko. Haharap lang kami sa judge or mayor, then tapos na ang kasal. Gumuhit ang munting ngiti sa labi ng kanyang ama. Just go with the flow, iha. Maupo ka muna para lang maayusan ka na. Nagsimula nang dumating pa ang mga bisita. Shall we start, ma'am? Nakangiting lumapit sa kanyang dalawang makeup artist. Nang magsimula siyang ayusin ng mga to, umalis na rin si Mario para makapagpalit ng damit. Nang bumalik ang kanyang ama, sakto naman nakaayos na siya. Let's go, iha? Thank you, Dad. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ng matanda. Ngunit kitang-kitang pangislap ng mga mata nito. Tila ba anumang oras maluluha ito. Honestly, ayoko sana ibigay ka kay... Lumunok ito bago pa nagpatuloy. Dahil na rin sa kapatid mo. Tila naman nahiwa ang puso ni Glyza. Bigla siyang nakaramdam ng pagkakonsensya. Dad? Pinilit niya ang sarili na huwag maluha. Tingin mo ba, Dad, kung buhay pa po si Isabel, magagalit pa siya sa akin na pakakasalan ko ang asawa niya? Marahan namang umiling ang matanda. Kung hindi ka nagsakripisyo noon, baka ikaw ang naging asawa niya, iha. If Isabel is alive, panigurado, magagalit siya. Pero nakakasiguro din akong mapapatawad ka niya. Kahit ganun pa ang kapatid mo, alam kong sa puso niya ay mahal ka niya. Napabaga na lamang ng hangin si Glyza. Mabigat sa loob niya na nasadlak siya sa ganong sitwasyon. Ngunit malaking bahagi ng puso niyang gustong maging makasarili. Masama sa paningin ng iba pero pakiramdam niya ang ligaya wakas at pakakasalan na siya ni Elias. Matutupad na ang pangarap niyang mabigyan ng kompletong pamilyang kanyang mga anak. Alam mo kung ano nagpabago sa isipan ko? Tanong ni Mario dahilan para maputol ang malalim niyang iniisip. Ano po? Mahinang napabuga ng hangin ang kanyang ama. Nakita ko kung gaano kadeterminado si Elias. Ang gusto ko lang naman nung una, takutin siya.
Gusto ko makita ang reaksyon niya kapag sinabi kong mamamanhikan sila. Kala ko noon kapag sinabi ko yun, lalayuan ka na niya. Gumuhit ang munting ngiti sa labi ni Mario Escobar. Pero nagkamali ako. At habang tumatagal, lalo ko nakikita na hindi nga ako nagkamali. Nahayaan ko kayong maikasal. Sana hindi yun magbago dahil hindi ako magdadalawang isip na ilayo ka sa kanya kapag sinaktan at pinabayaan ka niya, Dad. Umapaw ang ligayang nadarama ni Glyza. Nangislap ang mga mata niya na parang maluluha sa saya. I always wanted the best for you, Iha. Yumakap si Glyza sa kanyang ama. Thank you so much. I love you, Dad. Hinaplos naman ni Mario ang kanyang likod. I love you too. Kapag sinaktan ka ni Elias, balik ka agad sa akin, Iha. Napatango-tango na lamang si Glyza kasabay ng pagsungaw ng luha sa kanyang mga mata. Don't cry, Iha. Napasinghot naman si Glyza. Iyan na iwasang matawa na mahina dahil sa pagiging emosyonal niya. Tara na, Dad. Marahan niyang pinunas ang gilid ng kanyang mga mata. Mabuti na lang waterproof ang kanyang makeup. Nang tuluyan na silang makalabas ng okupado nilang bahay, bumungad sa kanya ang karawahing napapalamutian ng artipisyal na bulaklak. Nakanda rin ang puting kabayo na hinila sa karawahe. Pakiramdam ni Glyza na luluha siyang muli dahil sa labis na ligaya. Ang nasarap nga niya ngayon higit pa sa kanyang pinapangarap noon. Ano to? Akala ko ba civil wedding lang, Dad? Parang sobra naman na yata to, Dada. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ng kanyang ama. Si Elias na lang kausapin mo mamaya, Iha. Siya may pakana ng sorpresang to eh. Ang totoo, sinadya talaga niyang palabasin na single lang ang selebrasyon para masorpresa ka. Tila naman hinaplos ang puso ni Glyza. Di niya akalaing gagawin niyo ni Elias. Pakiramdam niya tuloy punong-puno siya ng pagmamahal. Hinawakan ni Mario ang kanyang kamay at may isa pa siyang sorpresa sa iyo, Iha. Umawang ang labi ni Glyza para magtanong sana, ngunit nagawang makuha ang atensyon niya ang pagtawag. Glyza? Automatiko siyang napabaling sa pinagbunan ng tinig. Bumungad ang babaeng nakasuot ng puting gown, maiksi ang buhok. Meron nakaipit na pearl clip sa bandang itaas ng tenga nito. Light lang ang makeup nito, ngunit kahit napakasimple, umaapaw pa rin ang natural na kagandahang taglay nito. Shera? Napaawang ang kanyang labi. Shera, buhay ka! Agad ni Glyza ang tinawid ang kanilang distansya. Di niya na napigil pa ang pagturo ng kanyang luha. Agad din siyang niyakap ng kanyang kaibigan. Tell me that I am not dreaming. Sabihin mong buhay ka nga talaga, Shera. Marahan namang hinaplos ni Shera ang kanyang likod. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng daddy mo. Umiwalay ng yakap sa kanya si Shera. Huwag ka nang umiyak dahil baka manulas yung makeup mo. Gusto mo bang humarap ng altar na para kang multo? Naglabas si Shera ng foundation sa kanyang pouch at marahang dinampian ang mukha ng niyang kaibigan. Ayan, okay na. Gumuhit ang ngiti sa labi nito. Sobrang saya ko na makita ka pero hindi ako makapaniwala. Para ko nananaginip. Sandali namang napalingon si Glyza sa kanyang ama kasabay na marahan niyang pagtuyo sa kanyang luha. Mahina niyang tanong. Marahang umiling si Shera. Paano ka nakaligtas? Ano nangyari? Hindi ko rin alam ang buong pangyayari. Basta na magising ako, nasa ospital na ako. Hinawakan ni Glyza ang kamay ng kanyang kaibigan. Hindi bale. Ang importante narito ngayon at ligtas ka. Gumuhit ang galak sa mukha nito. Kitang-kitang pagningning ng mga mata nito dahil sa saya. Sumilay naman ang munting ngiti sa labi ni Shera. Utang ko kay Mr. Villanueva ang buhay na to. Glyza? Mr. Villanueva? Di ni Glyza na iwasan na mapakunot noo. Gabriel Villanueva. Napatango naman si Glyza. Nagpatuloy naman si Shera sa pagkukwento. Nasa pangangalaga niya ako ngayon, pero di na siguro ako magtatagal pa sa kanila. Babalik na rin siguro ako sa trabaho. Gumuhit naman ang ngiti sa labi nito, kasabay ng pagsundot nito sa kanyang tagiliran. Ikaw ha? Marami kang kinukwento sa akin. Sandali lang ako nawala, tas malalaman ko lang ikakasal ka na? Tuloy na rin napangiti si Glyza. Tell me, anong nangyari, ha? Ngunit ang pag-uusap nila ay natigil na makarinig sila ng pagtikim. Malayon kay Florence Villanueva, nakakarating lang. Bago makapag-imik, nakasalita na si Mario Escobar. Hindi pa ba kayo tapos mag-usap? Malapit na magsimula ang kasal, Iha. Sumakay ka na, Glyza. Sobrang kinakabahan ng kapatid ko. Baka bigla ka niyang puntahan. Di naman naiwasan ni na Mario at Sherang mapatawa.
Mabuti pa, tara na. Baka isipin ng groom tinakbuhan mo siya. Napalabi naman si Glyza. Paano ko siya tatakbuhan? Nasa isla tayo na bantay sarado. Wala akong takas dito, no? Lara naman natawa ang tatlo. Sa islang pag-aari ng mga Villanueva nila gaganapin ang kasal. Yun ay upang masiguro daw ang kaligtasan nila sa araw ng kasal. Bantay saradong isla. Sa paligid ng isla nakabantay ang mga armadong kalalakihan. Nang tuluyan sumakay si Glyza sa karawahe, nagsasakay na rin ang tatlo sa sasakyang nakalaan sa kanila. Nauna na ang sasakyan ng mga to, tayong sila na lang ng unipormadong kabalyerong naiwan. Nang magsimulang umusad ang karawahe, umugong ang tatlong tunog ng kampana. Ilang sandali nagsimulang umugong ang wedding march. Sa daanan lang kalsada patungo ng simbahan kung saan gaganapin ang kasal, nakailerang higit sa 50 flower girls sa sinasabuyan niya ng talulot ng pulang rosas. Nagsimula naman ang prosesyon ng groom at iba pang abay. Sakto nakapasok ang lahat sa loob nang makarating si Glyza sa simbahan. Umapaw ang labis na ligaya sa kanyang puso. Kasabay ng pagbukas ng pindoy ang pagpapailalang ng malamyos na awitan mula sa singer na kinuha ni Elias. Tila naman hinaplos ang puso ni Glyza sa nakita. Buong akala niya simpleng kasal lang ang mangyayari. Sa dekorasyon pa lang ng lugar halatang pinaghandaan ng mabuti ang kasal. Sa itaas na bahagi nakalambitan ng mga bulaklak. Pakiramdam niya mahuhulog ang luha niya na magsimula siyang humakbang patungo sa altar.